Natapos ang ating last chapter sa Sakamoto Days, kung saan hindi kayang sabayan ni Kaji at Shin si Shinaya. Nang sa puntong tatapusin na ni Gako si Shin, ay biglang lumitaw si Mr. Sakamoto sa kanyang harapan, at sinipa niya ito ng napakalakas. Ang kanilang laban ay nagpatuloy sa nasirang eroplano, hanggang sa tuluyan ng natalo ni Taro Sakamoto si Gako. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Sakamoto Days, at ito ay ang chapter 72 at 73. Nagsimula ang chapter, kung saan nananaginip si Toramaru at sinasabi sa kanyang sarili, na anong nangyayari. Parang ako'y napapaligiran ng pakiramdam ng seguridad, sino ang nag-aalaga sa aking mga sugat. Ang paraan ng paggamit ng mga bendahe ay kamangha-mangha, napakaswabe. Nang imulat ni Toramaru ang kanyang mga mata, ay hindi ito makapaniwala na nasa kanyang harapan ang kanyang hinahangaan na si Taro Sakamoto. Nang mahimasmasa naman siya, ay nagpakita ang tunay na Sakamoto, na tinatalian at ginagamot ang kamay ni Toramaru. Nag-announce naman si Yusami, na nagkaroon ng kaunting aksidente, at hindi na tayo makakapagpatuloy. Ang pagsusulit na ito ay opisyal nang natapos. Batay sa inyong kasalukuyang mga grado, susuriin namin kung kayo ay pumasa o hindi. Sinambit ni Yusami ang buong pangalan ng lahat ng natitirang test takers, dahil silang lahat ay nakapasa sa pagsusulit, kabilang din si Kill Baby. Nagulat naman si Toramaru, dahil narinig niya na tinawag ni Yusami ang matabang test taker, na Taro Sakamoto. Natuwa si Toramaru, dahil kapangalan niya ang kanyang idolo na legendary assassin. Kinausap ni Yusami si Sakamoto at sinaad, na pero di ba ikaw ang legendary assassin? Anong ginagawa mo dito? Sinabi ni Mr. Sakamoto, na may kailangan lang akong asikasuhin, habang sinambit ni Yusami, na hindi kita nakilala. Ito ang unang beses na nakita kita ng personal. Hindi ko talaga inasahan na ang legendary Taro Sakamoto ay ganito na kalaki. Nagulat at pinagpawisan si Toramaru sa kanyang narinig, at sinabi nito sa kanyang sarili, na anong ginagawa ni Taro Sakamoto dito. Ang tagapagligtas ko ay nandito. At bakit napakataba na niya? Teka lang, hindi ito totoo, di ba? 10 taon na akong tapat na tagahanga niya. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Sa wakas ay nakita ko na siya, pero nakakadismaya. Dapat na hinahangaan ko siya ano man ang mangyari. Ako ba ay hindi ganap na kwalipikado bilang isang tagahanga niya? Ako ba ay isang mababaw, sumusunod lang sa uso, hindi totoo, at hindi tunay na tagahanga? Nababasa naman ni Shin ang nasa isipan ni Toramaru at sinabi nito sa kanyang sarili, na malayo pa ang kanyang pagdadaanan. Nag-announce naman ang flight attendant test admin, na ang klase ay magsisimula pagkatapos ng 3 buwan. Siguraduhin yung nakuha nyo na ang lahat ng kailangang papeles bago sa takdang araw. At kung sakaling kayo ay nag-aaral sa ibang paaralan, huwag kalimutang ipasa ang inyong mga credits. Si Shinaya naman ay nakahandusay sa sahig, at nakatali ang mga kamay at paa. Napansin ni Yusami na nagising na si Shinaya at sinabihan niya ito, na kapag dumating na ang helicopter ng JCC, ay ibibigay ka na namin sa kanila. Sinaad ni Mafuyo, na dapat ay pinatay na lang natin yan, habang bigla namang sumigaw si Shinaya, na ang buong katawan ko ay masakit. Anong nangyari sa akin? Sinabi ni Yusami, na huwag kang magmaang-maangan dyan. Alam mo ba kung gaano karami ang iyong pinatay? Sinambit ni Shinaya, na wala akong maalala tungkol sa pagsusulit. Ang naaalala ko lang ay isang ad na nag-aalok ng pera sa internet. Kailangan ko ng pera, para bayaran ang mga utang ko sa eskwelahan. Hindi ko alam na may kapalit ito. Inisip ni Mr. Sakamoto, na ano sa tingin mo Shin, habang sinabi ni Shin, na nagsasabi siya ng totoo. Wala talaga siyang alam. Sinambit ni Shinaya, na sabi ko na nga ba, hindi pwedeng pagkatiwalaan ang dear na lalaking yun. Niloko niya ako. Tinanong ni Mr. Sakamoto kung sino ang dear na sinasabi niya, habang sinaad ni Shinaya, na siya ang nag-hire sa akin. Isang lalaking nakasuot ng deer mask, at isang gwapong may puting buhok at damit. Nagulat si Shinaya dahil alam niya na sila ang grupong X, habang nagtanong muli si Sakamoto, na bakit sila makikialam sa pagsusulit. Sinabi ni Shinaya, na paano ko naman malalaman yun. Tinignan ni Shinaya ang kanyang telepono, at nakita nito na binayaran siya ng grupong X, tulad ng kanilang ipinangako. Nagsalita naman si Kaji habang ginagamot ang kanyang mga sugat, na may sinabi sila tungkol sa pagmamasid.
Kinamusta ni Shin si Koji, habang sinabi pa nito, na sa tingin ko na ang layunin nila ay makapag-recruit ng mga miyembro, para sa kanilang gang, kaya't nakialam sila sa pagsusulit. Nagtataka ako kung sino ang tinututukan nila. Inisip ni Mr. Sakamoto, na kumuha ba ng bagong mga miyembro. Ano kaya ang kanilang binabalak? Sinambit ni Shin, na magandang tanong yan, habang sinabi ni Mr. Sakamoto, na sa anumang kaso, ang tanging landas natin ay ang magpatuloy. Papasok tayo sa JCC, at maghahanap tayo ng impormasyon na makakatulong sa paghahanap kay Swer. Inilipat ang scene sa hideout ng grupong X, kung saan sila ay nag-uusap. Tinanong ni Swer, na si Sakamoto ba ay kumuha din ng pagsusulit, habang sinambit ni Kashima, na tama. Sinaad ni Swer, na hindi ko gusto ito, habang tinanong ni Kashima, na pasensya na sa itatanong ko, kailangan ba nating mangamba sa kanya. Sinabi ni Swer, na alam ni Sakamoto na ang tunay kong pangalan ay Uzuki. Alam mo naman kung gaano nakakahiya, kapag alam nila ang dati mong buhay. Kashima, kung meron mang mga impormasyon ang JCC tungkol sa akin, gusto ko na burahin mo ito. Sinambit ni Kashima, na naiintindihan ko. Kung hindi nagwala si Gako at sinira si Shinaya, makakapasok sana tayo sa lugar ng walang abala. Sinabi ni Gako, na sinong may pake. Ito ay isang misyon ng pagmamasid, tama ba? Tinanong ni Swer, na Gako, may nakita ka bang pwede, habang sinambit ni Gako, na dalawa sa kanila ay mukhang okay. Ibinalik naman ang scene sa isla, kung saan may dalawang helicopter ang dumating. Ang isa sa sakay ng helicopter ay kinausap ang mga test takers at sinabi, na oras na para sa inyong medical exam. Kayo ay sasakay ng helicopter ng 2 tao kada grupo. Tinawag naman ni Akira si Mr. Taro upang magpasalamat. Sinabi din nito, na hindi ako makakapasok dito kung wala ang tulong mo, Mr. Taro. Gusto kong makipagkwentuhan sa'yo tungkol kay Rion, kapag nagkita na tayo sa eskwelahan. Sinabi ni Mr. Sakamoto, na sige ba, habang sinaad ni Akira, na hindi na ako makapaghintay na makasama kayong lahat sa paaralan. Tinanong naman ni Shin si Mafuyo, na okay ka lang ba? Labis na binugbog ka ni Shinaya. Sinambit ni Mafuyo, na okay lang ako, at pagkatapos ay nagpaalam na siya. Sinaad ni Shin sa kanyang sarili, na hindi ko inasahan yun. Inakala ko na medyo malulungkot siya ng kaunti. Sinambit ng namamahala ng helicopter, na kayong dalawa ni Toramaru at Mafuyo, ay magkasama sa chopper na to. Paika-ika namang naglalakad si Mafuyo, na napansin ng tagapamahala ng helicopter at sinabi nito, na pawis ka. Bilasan mo at sumakay ka na. Nagpaalam na sina Shin at Mr. Sakamoto sa kanilang mga kasama, habang napansin ni Toramaru, na namumutla si Mafuyo. Tinanong naman ni Mafuyo, na bakit pinagsama nila tayong dalawa dito. Sinambit ni Toramaru, na hindi ko alam, baka dahil magkalapit lang ang ating bahay o kung ano man. Bigla namang nagsalita ang nakaupo sa harapan ng helicopter at sinaad, na isang batang lalaki at isang babae pagkatapos ng laban. Ang asul na kalangitan ay nakalatag sa harap nila. Inilalabas nila ang kanilang imahinasyon patungo sa darating na paglalakbay. Ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa, ngunit hindi nila alam, ang kawalang pag-asa ay nag-aantay. Ang nagsalita na nakaupo sa harapan ay si Kanaguri, at katulad ng dati ay may hawak itong kamera. Hindi naman inasahan ni Mafuyo, na makikita niyang muli si Kanaguri, habang walang ideya si Toramaru kung sino siya. Agad na inalis ni Mafuyo ang kanyang seatbelt, at sinabihan si Toramaru na kailangan na nilang umalis sa helicopter. Nagtataka si Toramaru at naguguluhan kung bakit ganun na lang ang nais ni Mafuyo na tumakas, habang may biglang humawak sa leeg ni Mafuyo ng mahigpit. Ang tao na pumihil kay Mafuyo ay nababalutan ng tela sa mata, at ito ay kumakain ng sili. Sinabi nito, na hindi ikaw ang nasusunod dito, naiintindihan mo. Ano, gusto mo ba ng matamis? May bigla namang nagsalita at sinabi, na tumigil ka, Carolina Reaper. Pakisamahan mo sila ng may pag-aalaga. Ang nagsalita pala ay si Slur at sinabi nito, na sila ang mga bagong espesyal na mga kaibigan natin. Sasali sila sa atin. Labis namang pinagpawisan sina Toramaru at Mafuyo, na may halong kaba at takot na nararamdaman. Makalipas ang ilang oras, si Kanaguri ay muli na namang gumagawa ng movie at sinasabi nito, na pagkatapos ng mabangis na labanan, tapos na ang pagsubok ng ating bayani, ngunit bigla siyang dinukot ng isang misteryosong kalaban.
Paano haharapin ng binata ang nakakagulat na sitwasyong ito? Ang tinutukoy na lalaki sa pelikula niya ay si Mafuyo at sinambit nito na mamatay ka na. Pinahinto ni Kanaguri ang kanilang scene at sinabi na masyadong banal. Isa pa, take 39. Bigla namang nagsalita si Slur na Kanaguri, pwede bang tigilan mo na yan? Si Kishima, Gako, at Carolina Reaper ay kasama ni Slur, at may isa pang nilalang na kasapi ng ex ang hindi pa pinapakilala. Sinabi ni Kishima na hindi ito JAA. Magpakita ka naman ng kaunting kahihiyan. Sinambit ni Carolina Reaper na gaano pa ba karami ang kailangan mong gawin, ikaw na talunan. Sinaad ni Kanaguri na tumahimik ka. Ang mga extra lang ay hindi dapat nag-iingay. Hindi nagustuhan ni Carolina Reaper ang tabas ng dila ni Kanaguri kaya inatake niya ito gamit ang kanyang binti. Nagawa namang pigilan ni Kanaguri ang kanyang atake habang sinabi ni Carolina Reaper na huwag mo kaming idamay sa walang kwenta mong libangan, sira ulo ka. Sinambit ni Kanaguri na ang pelikula ko ay mas importanteng paglaanan ng oras kaysa sa kawawa mong buhay. Nagsalita ang hindi pa ipinapakilalang kasapi ng ex at sinabi nito na huwag tayong mag-away, mga kuya. Ang pangalan niya ay Club Jam at sinabi pa nito na kung gusto mong saktan ang iba, ako na lang, sa tingin ko, maaayos natin lahat ng ito kung kukunan ni Kanaguri ng pelikula na tino-torture ako habang pinapanood ng lahat. Sinambit ni Carolina Reaper na gusto mo lang talagang ma-tortured. Papahirapan kita, at pigilan mo ang iyong paghinga hanggang sasabihin kung okay na. Sinabi ni Kanaguri na hindi ako gumagawa ng walang kwentang movie. Si Gako ay walang pakialam sa kanila at naglalaro lamang ito, habang inisip ni Tor Amaro at Mafuyo na anong meron sa mga baliw na to. Kinausap ni Slur sina Mafuyo at Tor Amaro at sinambit nito na naiisip ko na siguro'y naging abala ang pagdadala sa inyo dito ng biglaan, huwag kayong mag-alala, wala kaming masamang intensyon sa inyo. Sinabi ni Mafuyo na pagkatapos ng ginawa niyong pagtrato sa amin. Sinaad ni Kishima na ang aming organisasyon ay nagsama-sama upang makamit ang isang partikular na layunin. Sa ngayon, nagre-recruit kami ng mga batang may potensyal na mga assassin upang mag-ipon ng lakas. Kaya kayo nandito. Tinanong ni Tor Amaro na ano ang inyong layunin, habang sinabi ni Slur na upang sirain ang JAA. Tinanong ni Mafuyo na kung bakit nila nais gawin ito, habang sinambit ni Slur na tingnan natin, sa madaling salita, ibalik ang mundo sa kanyang likas na kaayusan, para sa ngalan ng sagradong katarungan. Hindi maintindihan ni Mafuyo ang nais ipahiwatig ni Slur, habang si Club Jam ay patuloy na pinipigilan ang kanyang paghinga. Sinabi ni Kishima na nag-aalok din kami ng isang magiliw na benepisyo, 2 araw na pahinga kada linggo, walang overtime, garantisadong habang buhay na trabaho. Sinambit ni Mafuyo na paano naman kung hindi kami papayag, habang mabilis namang sumagot si Kishima na kung tatanggihan niyo ito. Bago pa matapos magsalita si Kishima, ay biglang bumula ang bibig ni Club Jam, at siya ay bumagsak sa sahig. Sinabi ni Carolina Reaper na pasensya na, nakalimutan ko. Maaari mo nang ihinto ang pagpigil sa iyong paghinga, Club Jam. Inilipat naman ang scene sa syudad kung saan si Shishiba ay nasa makitid na eskinita at sinasabi nito na sawa na ako dito, ang trabaho na to ay nakakainis. Bakit parang tayo na lang ang laging may mga assignment? Nasaan na yung tanga na si Kanaguri? Kasama ni Shishiba, sina Osoragi at Negumo. Sinabi ni Negumo na malamang ay gumagawa siya ng pelikula ngayon kung saan man, habang sinambit ni Shishiba na iyon ay pag-iwas sa trabaho. Sinaad ni Osoragi na tanggalin na natin siya, habang sinabi ni Shishiba na gusto ko yan, bakit nga ba kinuha ng mga boss yung mangmang na yon? Sinambit ni Negumo na narinig ko na nakipag-away siya sa isang miyembro ng order dahil sa isang pelikula at pinatay ito, pinalitan niya yun, habang sinaad ni Shishiba na wala talagang kaayusan sa order, ano. Silang tatlo ay nagtungo sa isang stall ng loto. Kinausap ni Negumo ang matandang nagtitinda at sinabi na 30 killer lotto card ante, habang sinambit ng matanda na yan ay 900 yen. Binigyan ng tag-iisang card ni Negumo sina Shishiba at Osoragi habang sinasabi na kapag nanalo kayo ay akin ang kalahati ng premyo nyo. Sinabi ni Shishiba na pwede bang tigilan mo na yang joke na yan, paulit-ulit na lang, wala talagang panalo sa mga ganitong bagay. Sinambit ni Osoragi na Mr. Shishiba,
pwede ba akong makahiram ng barya, habang sinaad ni Sheshiba, na gamitin mo na lang ang iyong kuko. Sinabi ni Nagumo na huwag kang masyadong negatibo, at pagkatapos ay natapos na siyang mag-scratch ng kanyang killer lotto card. Ipinaliwanag ni Nagumo ang mga larawan na nasa kanyang card at sinaad nito, na ang lugar ng Kyoto, nagkakaroon ng mga pagpatay ng assassin, isang X na simbolo ang natagpuan sa mga lugar ng krimen, maaaring may kinalaman ang organisasyon ni Slur. Hinikayat ni Nagumo na imbestigahan nila ito, habang sinabi ni Sheshiba, na isa na namang pangyayari na may kinalaman si Slur. Iyon ang bayan ko, at pagpahingain nyo naman ako, talagang mukhang gusto niyang sirain ang JAA. Tinanong ni Osaragi na anong mangyayari kung masira ang JAA. Mawawalan ba tayo ng trabaho? Sinabi ni Sheshiba na mas malala pa dyan, habang sinambit ni Nagumo na katapusan na ng Japan. Sinaad ni Sheshiba na dadami ang mga kriminal sa bansa, habang tinanong ni Osaragi na paano naman ang mga pulis. Sinabi ni Nagumo na kakaunti lang ang nasosolusyonan ng pulisya ng Japan, mga 30% ng mga krimen. At iyon pa lang yung mga krimen na alam nila. Malamang, mga 10% lang ang nahuhuli nila, kung ganun pa. Sinambit ni Osaragi na ang ibig mong sabihin na ang 90% ay tayo ang pumapatay, habang sinabi ni Sheshiba na hindi lang mga kriminal ang pinapatay natin, pati na rin ang sinuman na inuutos sa atin na patayin. Sinaad ni Osaragi na kahanga-hanga. Isa pala ako sa mga mabubuting tao, habang sinabi ni Nagumo na hindi rin yan tama. Sa tingin ko, walang mabuti o masama pagdating sa pagpatay, pero kung tatanungin mo ako, mas masahol pa ang sobra-sobrang pagpapakita ng katarungan kaysa sa kasamaan. Pagkatapos nilang mag-usap ay natapos na sa pag-scratch ng killer lotto card si Osaragi, at siya daw ay nanalo. Sinabi ni Sheshiba na talaga bang may mga winning cards. Akala ko ay mga instructions lang ito. Sinambit ni Nagumo, nakita nyo na, tama ako. Magkano ang napanalunan mo, habang sinaad ni Osaragi na 20,000 yen. Inilipat naman ang scene sa bahay ng pamilya Sakamoto, kung saan nag-uusap sina Shin, Hizuke, Lo at Sakamoto. Sinabi ni Lo na kahanga-hanga. Mukhang talagang napakahirap ng pagsusulit, habang sinambit ni Hizuke, na pero nagawa nyo pa din. Sinabi ni Shin, na hindi namin inasahan na may kinalaman si Slur, habang sinaad ni Mr. Sakamoto, na akala ko ay magiging katulad lang ito ng dati nilang pagsusulit. Sinambit ni Hizuke, na masaya sa JCC, napakadami nilang events. Sinabi ni Shin, na hindi kami pumasok dito para magsaya. Ang aming layunin ay magkaroon ng access sa database ng JCC, ang buong layunin ay makakuha ng impormasyon tungkol kay Slur. Sinaad ni Lo, na baka mas mabuti pang makipagkaibigan ka na rin habang nandyan ka, habang sinambit ni Shin, na ngayon na naisip ko, nagkaroon ako ng isang kaibigan habang nasa pagsusulit. Bigla namang dumating si Hana at tinawag ang kanyang ama at si Shin, dahil may dumating na sulat para sa kanila, na galing sa JCC. Tinanong ni Hizuke kung ano ito, habang sinabi ni Shin, na ito ang aming test score. Nagulat si Hizuke dahil nakasaad sa liham, na si Shin ang pinakamataas na grado sa mga test taker laban sa 352 na sumali, at labis din na humanga sina Hana at Lo sa kanya. Sinambit ni Shin sa kanyang isipan, na mukhang lumalakas na ako ng paunti-unti, habang tinanong ni Lo kung ano naman ang nakuha ni Mr. Sakamoto. Labis na nalungkot si Mr. Sakamoto, at nang ipinakita na niya ang kanyang test score, ay nakasaad dito na siya ay bumagsak, na ikinagulat ng lahat. Dito na natatapos ang chapter 72 at 73 ng Sakamoto Days. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat.